Hindi ko kailanman ibinunyag kahit kanino, kahit sa sarili kong anak, na kumikita ako ng 1.5 milyon kada buwan. Palagi niyang iniisip na namumuhay ako ng simple at payak at hindi ko inakala na magiging problema iyon. Hanggang sa araw na inimbita niya akong makilala ang mga magulang ng kanyang asawa at nagpasya akong subukan sila. Dumating ako na nakabihis ng simple tulad ng isang babaeng walang masyadong yaman. Ang nangyari ng gabing iyon ay nagbunyag ng higit pa sa inaasahan ko. Ang mga salita, tingin at ugali ng mga taong dapat sana itumanggap sa akin ng buong puso ay nagpakita ng tunay na kulay ng aking mga bagong kamag-anak. Pero ang pinakamasarap na sandali ay noong inilabas ko mula sa aking lumang bag ang aking platinum card at ibinunyag kung sino talaga ako. Ang ekspresyon sa mukha ng aking manugang ay talagang hindi matatawaran. Ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe ka na sa channel at i-comment kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung saan nakakarating ang aming mga kwento. Maligayang pagdating sa ating mga taga-subaybay sa kwentong Lola Vault. Ang pangalan ko ay Gloria, 58 taong gulang at may buhay na hindi aakalain ng marami. Bilang CEO ng isang multinational na kumpanya, kumikita ako ng humigit kumulang 1.5 milyon kada buwan sa loob ng mahigit 15 taon. Mayroon akong mga investments, stocks, matatag na bank account, at kayang-kaya kong tumira sa isang mansyon sa Forbes Park, magmaneho ng mga luxury car, at magsuot ng mamahaling alahas. Pero pinili ko ang ibang daan. Nakatira ako sa parehong 2-bedroom condo sa nakalipas na halos 2 dekada. Nagmamaneho ako ng isang ordinaryong sasakyan na 7 taon nang ginagamit. Nagsusuot ako ng simpleng damit na nabili sa mga department store. Hindi dahil kailangan kong magtipid, malayo doon, kundi dahil natutunan ko na ang tunay na halaga ay wala sa mga bagay na ating ipinapakita, kundi sa kapayapaang dala natin. Ang anak kong si Mark, na ngayon ay 31 anyos na, ay lumaking iniisip na ang kanyang ina ay isang simpleng admin employee na may katamtamang sahod. Hindi ko iyon itinama. Gusto kong pahalagahan niya ang trabaho, ang pagsisikap at maintindihan ang halaga ng bawat sentimong kinita ng marangal. Gusto kong gumawa siya ng sarili niyang landas nang hindi umaasa sa bank account ko at nagtagumpay ako. Nakapagtapos si Mark bilang scholar, binuo ang kanyang karera at 2 taon na ang nakararaan ay pinakasalan niya si Camille, isang babaeng mukhang matamis at mabait. Sinasabi kong mukhang dahil hindi ako naging sigurado. May kung ano sa kanyang mga magalang na ngiti na bumabagabag sa akin, parang may halong kaplastikan na hindi ko matukoy. Pagkatapos ay dumating ang tawag sa telepono na nagpabago sa lahat. Ma, nasa Metro Manila ang mga magulang ni Camille at gusto kanilang makilala. Nag-set kami ng dinner sa Sabado sa Casa de Lujo. Ang Casa de Lujo, isa sa pinakamamahaling restaurant sa BGC, kung saan ang presyo ng appetizer ay mas mahal pa sa kinikita ng maraming tao sa isang araw. May alam ba sila tungkol sa akin? Tanong ko. Nagkaroon ng maikling katahimikan, ngunit makahulugan. Sinabi ko sa kanila na nagtatrabaho ka sa opisina, na simple ka lang. Ang salitang simple ay lumabas na parang isang paumanhin. Halos parang ikinakahiya na tila ako ay isang problemang kailangang ipaliwanag. May kung anong nadurog sa loob ko. Sige Mark, pupunta ako. Pagkababa ng telepono, tiningnan ko ang aking kondo. Komportable, malinis, pero walang karangyaan. Walang mamahaling painting sa pader, walang designer furniture, walang gamit na luho na makikita. Ang uri ng lugar na hindi dapat tinitirhan ng isang taong may sahod na tulad ko. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa isip ko. Isang mapanganib na ideya, marahil medyo malupit, pero hindi ko matanggihan. Kung inaasahan nilang makakilala ng isang simpleng babae, ibibigay ko sa kanila iyon ng eksakto. Paninindigan ko ang pag-arte hanggang sa huli. Gusto kong makita kung paano nila tratuhin ang isang tao na itinuturing nilang mas mababa sa kanilang antas sa lipunan. Noong Sabado, sa halip na piliin ang alinman sa aking mga dekalidad pero simpleng damit, pumunta ako sa dulong bahagi ng aking aparador.
Doon ko itinatago ang ilang lumang damit na kupas na ginagamit ko sa gawaing bahay. Pinili ko ang isang kulay abong bestida na walang porma, may mga mansa na hindi na matanggal ng laba. Nagsuot ako ng lumang sapatos na hindi nalulustre. Itinali ko ang aking buhok sa isang magulong ponytail. Walang makeup, walang alahas, kahit relo wala. Tumingin ako sa salamin at halos hindi ko makilala ang babaeng nakatingin pabalik. Mukha siyang taong tinalo na ng buhay, isang taong invisible, madaling kalimutan. Eksakto ang gusto ko. Kinuha ko ang aking pinakalumang canvas bag na kupas na, kung saan inilagay ko ang isang basic credit card para panatilihin ang pagpapanggap. Gayunpaman, nakatago sa isang secret compartment ang aking platinum card, ang ginagamit ko para sa corporate expenses na may limit na halos walang hangganan, isang maliit na seguridad para sa anumang emergency. Ibinaba ako ng taxi sa harap ng Casa de Lujo eksaktong 8:00 ng gabi. Isang porter na may puting guwantes ang nagbukas ng pinto para sa akin na may ngiting bahagyang nag-alangan nang makita ang aking suot. Nagsisimula na. Pumasok ako sa lobby na naiilawan ng mga crystal chandeliers. Ang mga eleganteng tao ay nag-uusap ng mahina, mga baso ng champagne na kumikinang sa ilalim ng ginintuang ilaw. At doon nakita ko si Mark na nakatayo sa tabi ng isang mesa sa dulo. Sa tabi niya, si Camille, napakaganda sa suot na cream dress, may kumikinang na alahas sa leeg at pulso. At nakaupo sa mesa, marahil ang kanyang mga magulang. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanila, pinagmamasdan kung paano ako tingnan ng ibang mga customer. Ang iba ay may kuryosidad, ang iba ay may paghamak na hindi man lang itinago. Sanay na akong bumasa ng tao, isang kasanayang mahalaga sa mundo ng korporasyon. Nang makalapit ako, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Mark. Nanlaki ang kanyang mga mata, halo ng pagkalito at hiya. Nakita ako ni Camille pagkatapos at ang kanyang ngiti ay nanigas. "Ma, dumating ka?" sabi ni Mark, tensyonado ang boses. Binigyan niya ako ng isang matigas na yakap. "Siyempre naman, anak, hindi ko ito palalampasin." Lumapit si Camille, humalik sa pisngi ko ng mabilisan. "Mabuti at nakarating ka, Gloria." Ipinakilala niya ako sa kanyang mga magulang. "Papa, Mama, ito po si Gloria, ang ina ni Mark, si Roberto at Sandra Alcantara." Ang lalaki, isang negosyante sa real estate, ayon sa kwento ni Mark noon. Ang babae, isang socialite, sangkot sa mga charity events na nag-o-organisa ng mga gala kung saan ang tiket ay mas mahal pa sa buwanang sahod ng karamihan sa mga manggagawa. Inabot ni Roberto ang kamay ko na may mahina at maikling pagkamay. Tumangulang si Sandra, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang aking damit, bag at buhok. Ang kanyang buong ebalwasyon ay natapos sa loob ng 3 segundo. Ang kanyang hatol ay malinaw sa kanyang nakatikom na mga labi. "Pakiusap, maupo ka," sabi niya, itinuturo ang upuang pinakamalayo sa kanya. Umupo ako at pinagmasdan ang mesa. Silver cutlery, crystal glasses, linen napkins, at mga sariwang orchid sa gitna, lahat ay perpekto. Lahat ay kalkulado. Dumating ang waiter na may dalang mga magagarang menu. Binuksan ko ang akin at nagkunwaring nahihirapang umintindi. Nakasulat lahat sa French, komento ko gamit ang boses na sadyang ginawa kong insecure. Nagkatinginan sina Sandra at Roberto. "Gusto mo bang ako na ang umorder para sa'yo?" "Napakabait niyo naman po," sagot ko habang nakayuko. Tinawag ni Sandra ang waiter at umorder para sa akin. "Bigyan mo siya ng simpleng garden salad para sa simula at chicken para sa main course," sabi niya. Pagkatapos ay idinagdag niya sa mahinang boses, pero rinig ko pa rin, iyan ang pinakamura sa menu. Tumingin sa ibang direksyon si Mark, halatang hindi komportable. Si Camille naman ay nag-aaral ng kanyang sariling menu nang may labis na atensyon. At doon nagsimula ang isa sa mga pinakanaglalahad na gabi ng buhay ko. Isinilbi ang alak, isang mamahaling Bordeaux na siniguro ni Roberto na banggitin ang presyo. 15,000 ang isang bote nito, pero sulit ang bawat sentimo. Itinaas ni Sandra ang kanyang baso para sa isang toast. "Para sa pamilya," sabi niya, "at sa mga bagong kakilala." Ang pag-aalinlangan bago ang salitang kakilala ay banayad, pero sinadya. Malinaw na hindi ako itinuturing na bahagi ng pamilya.
Ako ay isang entremetida, isang anomaly na kailangang tiisin. Ang unang bahagi ng usapan ay predictable. Mga mabababaw na tanong tungkol sa buhay ko, trabaho ko, kondo ko. Sinagot ko ang lahat ng kalahating katotohanan. Ginagampanan ang papel ng isang manggagawang isang kahig, isang tuka. So, nagtatrabaho ka bilang admin assistant? Tanong ni Sandra habang hinihiwa ng pino ang kanyang filet mignon. Opo, maraming taon na, sagot ko, sa parehong kumpanya. Nakakaaliw, sabi niya, nang walang kaunting interes. At gusto mo ba? Trabaho po iyon, nakakapagbayad ng bills. Oo nga naman, bulong niya na parang nakikipag-usap sa isang bata. Ang mahalaga ay ang dignidad ng trabaho, kahit ano pa man ito, sumingit si Roberto. At nakatira kang mag-isa sa apartment na binanggit ni Mark. Opo, sa parehong lugar sa loob ng halos 20 taon. Napakatatag, komento niya, pinipili ng maingat ang mga salita. Maraming tao ngayon ang laging naghahabol sa mas malaki at mas magandang bagay. May magandang dulot din ang pagiging kontento. Damang-dama ang kanilang pangmamata. Pinupuri nila ako sa pananatili sa aking lugar, sa hindi paghahangad ng higit pa sa aking dapat kalagayan. Dumating ang appetizer. Ang aking simpleng salad ay halatang mas maliit kaysa sa mga magarbo nilang starter. Isa pang maliit na panghihiya na kalkulado. At kumusta naman po ang inyong biyahe? Tanong ko para maiba ang usapan. Sumigla si Sandra. Kahanga-hanga. Galing kami sa Amanpulo. Mayroon kaming maliit na villa doon. Wala namang espesyal, 4 na kwarto lang, pero ang view ng dagat ay nakakamangha. Nanatili kami ng 3 linggo, dagdag ni Roberto. Pwede sana kaming magtagal pa, pero may kasal ang anak ng gobernador sa susunod na linggo. Hindi kami pwedeng mawala. Ang bawat salita ay parang batong ipinapatong, bumubuo ng pader sa pagitan namin. Ang bawat pagbanggit ng pera, koneksyon at ari-arian ay sinadya, dinisenyo para magtatag ng distansya. Ikaw, Gloria? Tanong ni Sandra. Nagbibiyahe ka ba madalas? Hindi masyado, sagot ko. Paminsan-minsan binibisita ko ang kapatid ko sa probinsya. Ah, nagbubus ka? Madalas? Opo. Gumawa ng maliit na grimace si Sandra na parang may nabanggit akong nakakahawang sakit. Sa bagay, ginagawa ng bawat isa ang kaya nila, hindi ba? Nagpatuloy ang hapunan sa ganung takbo. Nagsasalita sila tungkol sa kanilang mga buhay, social events, international travels, mga bagong nabili. Paminsan-minsan ay babato sila ng tanong sa akin na nagkukunwaring interesado. Pero ang mga mata nila ay lumilihis na bago pa ako makatapos sumagot. Nanatiling tahimik si Mark sa halos buong oras, paminsan-minsan ay sinusubukang ibahin ang usapan. Sinunod ni Camille ang halimbawa ng kanyang mga magulang, gamit ang parehong mapagmataas na tono kapag kinakausap ako. Sa pagitan ng main course at dessert, nagpasya si Roberto na palalimin ang usapan. Nabubgit ni Mark na mag-isa mo siyang pinalaki, sabi niya. Siguradong mahirap iyon. May mga pagsubok po, simpleng sagot ko. Hinahangaan ko ang mga babaeng tulad mo, komento ni Sandra, na ginagawa ang makakaya sa kung anong meron sila. Hindi lahat ay ipinanganak na may parehong oportunidad. Ang kanyang pekeng empatiya ay halos nakakatawa. Halos nakikita ko ang mga iniisip sa likod ng mga matang iyon. Isang babaeng walang pinag-aralan, walang yaman, walang koneksyon. At ano ang nararamdaman mo ngayong nakikita mo si Mark? Pagpapatuloy niya, kasal sa aming si Camille, nakatira sa isang magandang condominium at may promising na career. Ang implikasyon ay malinaw. Ano ang nararamdaman ko na ang anak ko ay umangat sa buhay? Na nalampasan niya ang aking katayuan na tila dapat akong magpasalamat at matakot ng sabay. Proud ako sa kanya, tapat kong sagot. Nagtrabaho siya ng mabuti. Oo, masipag siya, ulit ni Roberto. Pero mahalaga rin ang tamang koneksyon, ang pagiging nasa tamang grupo. Sa kabutihang palad na ipakilala siya ni Camille sa ilang maimpluwensyang tao. Gumalaw si Mark nang hindi mapakali sa upuan. Ngumiti si Camille habang ipinapatong ang kamay sa kamay ng asawa. Tinulungan ni Papa si Mark na makuha ang kontrata sa Ayala Group, sabi niya ng may pagmamalaki. Isang simpleng introduction lang,
sagot ni Roberto na may pekeng kababaang loob. Ang iba ay dahil nasa galing niya. Hindi ko alam yon. Tila ang anak ko ay tumatanggap ng mas malaking tulong mula sa kanyang bagong pamilya kaysa sa ikinuwento niya sa akin. Dinala ng waiter ang mga dessert. Lahat sila ay nakatanggap ng magarbong chocolate creations at exotic fruits. Sa harap ko inilagay ang isang simpleng leche flan. Pumili ako ng magaan para sa'yo, paliwanag ni Sandra. Alam kong maraming tao ang hindi sanay sa masyadong mayayamang dessert. Sa sandaling iyon, napagtanto kong aktibo niya akong sinusubukang ipahiya. Hindi lang ito basta pagmamataas, ito ay sinadyang kalupitan. Napakamaalalahanin niyo naman, sagot ko, pinapanatiling neutral ang boses ko. Habang kumakain kami ng dessert, nagsimulang magsalita si Sandra tungkol sa hinaharap. Nag-iisip na sina Mark at Camille na magkaanak sa lalong madaling panahon, anunsyo niya. Sobrang excited na kaming maging lolo at lola. Napakaganda niyan, sagot ko habang nakatingin sa anak ko na mukhang nagulat sa pahayag. Tila desisyon ito ni Sandra, hindi ng mag-asawa. Siyempre, sisiguraduhin naming mayroon sila ng lahat ng kailangan nila, patuloy niya. Iniisip na naming ilagay sila sa waitlist ng Monteverde Institute. Hindi kailanman masyadong maaga para siguruhin ang pinakamagandang edukasyon. Monteverde Institute ang pinakamahal at eksklusibong paaralan sa lungsod. Ikaw naman, Gloria? Tanong niya na may ngiting hindi umaabot sa mata. Ano ang mga plano mo sa hinaharap? Magpapatuloy sa pagtatrabaho, palagay ko, sagot ko. Hindi pa ako pwedeng magretiro. Lumawak ang ngiti ni Sandra na parang isang predator na sa wakas ay na-corner na ang kanyang biktima. Tungkol diyan, sabi niya, ibinaba ang tinidor at pinagsalikop ang mga kamay sa mesa. Nag-uusap kami ni Roberto at nag-aalala kami sa'yo. Agad na nagbago ang atmosfera sa mesa. Umayos ng upo si Roberto na parang magsisimula ng business meeting. Tumingin si Mark kay Camille nang may pagkalito. Umiwas ng tingin si Camille, nakatuon ang mata sa napkin sa kanyang kandungan. Alam niya kung ano ang parating. Nag-aalala kayo sa akin? Tanong ko. Pinapanatili ang inosenteng ekspresyon. Oo, patuloy ni Sandra. Ang boses niya ay nagkaroon ng tonong parang sa isang ina. Alam mo, Gloria, lahat tayo ay tumatanda. Ang buhay ay nagiging mas mahirap at naiintindihan namin na ang sitwasyon mo sa pera ay marahil hindi komportable. Tumango ng seryoso si Roberto. Ang cost of living ay tumataas, medical bills, pabahay, lahat nagmamahal. At para sa isang taong may limitadong pondo, nag-aalala kami na baka maging pabigat ito kina Mark at Camille sa hinaharap, pagtatapos ni Sandra. Kaya pala. Ang tunay na layunin ng hapunan ay nagsisimula ng mabunyag. Isang pabigat, inulit ko ng mahina. Mabuting anak si Mark, paliwanag ni Sandra, na parang nakikipag-usap sa bata. Pakiramdam niya ay responsable siya sa iyo. At bagaman kahanga-hanga iyon, ayaw namin ni Roberto na makasagabal iyon sa buhay na binubuo nila ni Camille. Ma, please! Sabad ni Mark, halatang hindi komportable. Ayos lang, iho, sagot ni Sandra habang tinatapik ang kamay ni Mark. Naiintindihan ng nanay mo na iniisip lang namin ang kapakanan niya. Nanatili akong tahimik. Hinahayaan silang ibunyag ng buo ang kanilang intensyon. Ang gusto naming imungkahi, patuloy ni Roberto, kinukuha ang kontrol sa usapan, ay isang kasunduan na makikinabang ang lahat. Anong klaseng kasunduan? Tanong ko. Isang katamtamang tulong pinansyal, sabi niya, na parang nag-aalok ng malaking pabor. Pwede kaming magbigay ng maliit na monthly allowance para sa iyo, Gloria, isang bagay na pandagdag sa kita mo at sisigurong mayroon ka ng mga kailangan mo nang hindi kailangang umasa kay Mark. Ngumiti ng malawak si Sandra. Iniisip namin ang halagang 15,000 kada buwan. Hindi ito malaki para sa amin, pero iniisip namin na malaking tulong na ito para sa iyo. Muntik ko nang pigilan ang sarili kong matawa. 15,000. Isang halaga na ginagastos ko sa isang corporate dinner nang hindi nag-iisip. At kapalit nito? Tanong ko, dahil laging may kapalit. Bahagyang naunsyami ang ngiti ni Sandra. Well, hindi naman ito eksaktong kapalit, mas higit na pagkakaunawaan. Anong klasing pagkakaunawaan? Tumikhim si Roberto.
Inaasahan lang namin na rerespetuhin mo ang privacy ng mag-asawa, na intindihin na bumubuo sila ng sarili nilang buhay na may sariling tradisyon at social circles. Malinaw pa sa sikat ng araw ang mensahe. Gusto nila akong bayaran para mawala, para hindi mapahiya ang anak ko at ang asawa niya sa aking hindi angkop na presensya sa kanilang eleganteng buhay. Sa madaling salita, dahan-dahan kong isinalin, gusto ninyong lumayo ako. Nagkaroon ng lakas ng loob si Sandra na magmukhang na-offend. Hindi sa ganon. Gusto lang naming mahanap ng bawat isa ang kanilang tamang lugar sa bagong pamilyang ito. Ang tamang lugar ko, ulit ko. Eksakto, bulalas niya, na parang sa wakas ay naintindihan ko ang isang komplikadong konsepto. Ikaw pa rin ang ina ni Mark, syempre. Pero ngayong kasal na siya kay Camille, ngayong pumapasok na siya sa aming sirkulo, may ilang expectations, ilang pamantayan. Sa wakas ay nakapagsalita si Mark. Papa, Mama, hindi ito kailangan. Ang nanay ko ay hindi kailanman naging problema. Siyempre hindi, iho, sabi ni Sandra nang may halong condescension. Walang nagsasabi niyan, sinusubukan lang naming maging praktikal, maging handa. Lumapit ang waiter para magtanong kung gusto naming magkape. Umorder si Roberto ng espresso para sa lahat nang hindi ako tinatanong. Isang maliit na kilos na nagbubuod sa buong gabi. Ang gusto ko, ang opinyon ko, ay walang halaga. Habang naghihintay ng kape, nagpatuloy si Sandra sa pagdedetalye kung paano mangyayari ang kasunduan, paano nila itatransfer ang pera ng discreet sa account ko, paano ko ito magagamit para mapabuti ang buhay ko. Siguro bumili ng mas maayos na damit. Tinapunan niya ng makahulugang tingin ang luma kong damit. O kaya naman ay gumawa ng maliliit na improvement sa aking kondo. Siyempre patuloy ka naming iimbitahan sa mga espesyal na okasyon. Dagdag niya ng bukal sa loob. Birthday, baka Pasko. Dumating ang kape, humigop ako ng mapait na espresso at ibinalik ang tasa sa platito ng may mahinang kalansing. Oras na para magdesisyon. Pwede kong ituloy ang pagpapanggap. Pwede akong magpasalamat ng mapagkumbaba sa kanilang kabutihang loob, tanggapin ang suhol at umalis. Papayagan ako nitong obserbahan kung paano mangyayari ang kasunduang ito, makita kung hanggang saan aabot ang kanilang manipulasyon. O kaya naman ay tapusin na ang dula-dulaan ngayon din. Tumingin ako sa anak ko. Ang mukha niya ay nagpapakita ng halo-halong hiya, pagkalito at pagkabalisa. Naiipit siya sa dalawang mundo. Ang respeto sa kanyang ina at ang pagnanais na paligayahin ang kanyang bagong pamilya. Tumingin ako kay Camille. Iniiwasan niya ang tingin ko, abala sa paghalo ng kape na hindi naman niya hiningian ng asukal. Tumingin ako kina Roberto at Sandra, sobrang kumpiyansa sa kanilang superioridad, sobrang sigurado sa karapatan nilang ayusin ang buhay ng iba ayon sa kanilang kagustuhan. Nakapagdesisyon na ako. P15,000 kada buwan, sabi ko nang mapag-isip. Isang kawili-wiling alok, ngumiti si Sandra ng matagumpay. Natutuwa ako na ganyan ang pananaw mo. Na-curious lang ako, patuloy ko. Paano niyo nakuha ang halagang iyon? Base ba yan sa cost of living? Mukhang nainis si Roberto sa tanong. Isang halaga iyon na sa tingin namin ay angkop, mapagbigay? Sa katunayan, naiintindihan ko, sagot ko. At magkano ang ibinigay niyo kina Mark at Camille para sa down payment ng bahay nila? Kung hindi ako nagkakamali, ang mga bahay sa subdivision na iyon ay nasa 20 milyon pataas. Tama? Kurap na napatingin si Sandra, nagulat sa pag-iiba ng usapan. Well, binigyan namin sila ng P3 milyon, regalo sa kasal. P3 milyon, ulit ko. At ang honeymoon nila sa Europe, nabasa ko na ang mga luxury packages sa Santorini at Paris ay nasa P1 milyon. Mahigit pa roon sa totoo lang, pagtatama ni Sandra na hindi maitago ang pagmamalaki. Gusto naming makuha nila ang pinakamaganda. So, sa kabuuan namuhunan kayo ng halos P4 hanggang 5 milyon sa mag-asawa. Kumunot ang noo ni Roberto. Hindi namin iniisip na investment yan. Mga anak namin sila. Oo. Sumasang-ayon ako, sabi ko. Nakakawili lang na pagpili ng salita. Si Camille ay mukhang iiyak na. At si Mark, ang anak ko,
ay mukhang shock na shock. "Gloria," sabi ni Sandra sa huli, ang boses niya ay mas malamig na ngayon. "Sa tingin ko ay nami-misinterpret mo ang intensyon namin. Gusto lang naming tumulong." "Tumulong?" dahan-dahan kong inulit. Nakakatuwa kung paanong ang salitang yan ay pwedeng mga hulugan ng magkakaibang bagay depende sa gumagamit. Inilapag ko ang aking napkin sa mesa at sumandal sa upuan. Ang postura ko ay bahagyang nagbago. Hindi na ako ang mahiyain at sunod-sunurang babae na ginampanan ko buong gabi. Ngayon, tuwid na ang aking balikat, bahagyang nakataas ang baba, ang mga mata ko ay direktang nakatutok sa kanila. "Hayaan niyong kwentuhan ko kayo." Nagsimula ako sa kalmado pero matatag na boses, tungkol sa isang babae na akala niyo ay kilala niyo pero hindi talaga. Nagkatinginan sina Sandra at Roberto nang may pagkalito. Pinagmamasdan ako ni Mark ng maigi. Ang babaeng iyon ay nagsimula bilang sekretarya sa isang multinational company 30 taon na ang nakakaraan. Kumikita ng minimum wage. Nakatira sa isang inuupahang kwarto. Kinakain kung ano lang ang kaya niyang bilhin sa kakaunting natitira pagkabayad ng bills at tapos nalaman niyang buntis siya. Bahagyang lumapit si Mark. Alam niya ang bahaging iyon ng kwento pero baka hindi ang mga detalye. Nawala ang ama ng bata. Tinalikuran siya ng pamilya niya. Mag-isa lang siya. Mukhang hindi komportable si Sandra, parang hindi inaasahan ang ganitong personal na detalye. Nagtrabaho siya hanggang sa huling araw ng pagbubuntis. Bumalik siya 2 linggo pagkatapos manganak. Nagtatrabaho ng 12, minsan 14 oras isang araw. Kapitbahay ang nag-aalaga sa bata habang wala siya. Tuwing weekend, nag-aaral siya. Night classes, certifications, mga wika na natutunan sa public libraries. Lahat ng iyon habang pinalalaki ang anak ng mag-isa. Huminto ako para uminom ng tubig. Ang babaeng iyon ay umangat sa kumpanya mula sekretarya naging executive assistant, mula assistant naging coordinator, mula coordinator naging manager, mula manager naging director, mula director naging vice president. Nanliit ang mga mata ni Roberto. Kumurap si Sandra ng ilang beses, sinusubukang iproseso kung saan patungo ang kwento ko. "At alam niyo ba kung magkano na ang kinikita ng babaeng iyon ngayon, Sandra, Roberto?" Hindi sila sumagot. 1.5 milyon kada buwan sa average, hindi kasama ang annual bonuses, profit sharing at stocks ng kumpanya. Nabitawan ni Mark ang tinidor, tumama ito sa porselana at lumikha ng malakas na tunog, namutla si Camille. Ibig sabihin, humigit kumulang 20 milyon kada taon. Sa nakalipas na 15 taon, umaabot na iyon sa mahigit 300 milyon na kita, hindi pa kasama ang investments kung saan napunta ang karamihan ng perang iyon. Ilang beses na ibinuka at isinara ni Sandra ang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. "Ma!" Panimula ni Mark, halos pabulong na ang boses. "Anong sinasabi mo?" Nginitian ko siya ng malambing. "Sinasabi ko, anak, na ang nanay mo ay hindi yung iniisip ni na Roberto at Sandra na siya. Hindi siya yung iniisip mo na siya. Kumikita ka ng 1.5 milyon isang buwan?" Hindi makapaniwalang tanong niya. "Halos 15 taon na," kumpirma ko. Bago iyon medyo mas mababa, siguro 1 milyon. Nahanap ni Roberto ang boses niya. "Kalokohan yan. Kung ganyan kalaki ang kita mo, hindi ka titira sa apartment na yon. Hindi ka magdadamit ng ganyan." Hindi ako magdadamit ng ganito. Pagtatapos ko sabay turo sa luma kong damit. Pero ito ay para lang sa gabing ito. Isang maliit na social experiment, sabihin na natin. Gusto kong makita kung paano nyo tatratuhin ang isang tao na itinuturing nyong mas mababa. Nawalan ng kulay ang mukha ni Sandra. "Sinasabi mo bang na nagpanggap kang mahirap ngayong gabi?" "Oo, ganun na nga." Binuksan ko ang aking lumang canvas bag. Mula sa isang secret pocket, inilabas ko hindi ang basic credit card na ipinakita ko kanina, kundi isang matte black card na may pangalan kong nakaukit sa pilak. Gloria Mendez, Executive Vice President. Ibinagsak ko ito sa mesa sa harap ni Sandra. "Kaya tungkol sa inyong mapagbigay na alok na 15,000 kada buwan para mawala ako sa buhay ng anak ko, sa tingin ko ay tatanggihan ko." Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi.
Nakatitig si Sandra sa card na parang isa itong makamandag na ahas. Si Roberto ay nanigas ang panga. Si Camille ay mangiyak-ngiyak at si Mark, ang anak ko, ay tulala. "Bakit?" tanong niya sa huli. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Tumingin ako sa kanya ng may pagmamahal. Dahil gusto kong lumaki kang pinapahalagahan ng tao kung sino sila, hindi kung ano ang meron sila. Gusto kong gumawa ka ng sarili mong landas nang hindi umaasa sa yaman ng nanay mo. Gusto kong maintindihan mo ang halaga ng trabaho, ng tiyaga, ng pagpapakumbaba. Pero hinayaan mo akong isipin sa loob ng maraming taon na isa kang simpleng empleyado. Oo, at tignan mo ang sarili mo ngayon. Graduate with honors, bumubuo ng sariling career. Hindi ito mangyayari kung ibinigay ko sa iyo lahat sa isang silver platter. Tumikhim si Roberto, binabawi ang kanyang postura. Well, ito ay talagang nakakagulat, pero hindi nito binabago ang katotohanan na sinusubukan lang naming gawin ang pinakamabuti para sa aming mga anak. Ang pinakamabuti, ulit ko. Ang mag-alok ng limos para ilayo ang sagabal na ina? Ang magdesisyon kung kailan at paano niya pwedeng makita ang sariling anak? Iyan ba ang pinakamabuting naiisip niyo, Roberto? Sumingit si Sandra, nanginginig na ang boses. Niloko mo kami ng sadya. Pumunta ka dito na may ganyang palabas para magmukha kaming... Para magmukha kayong ano? Putol ko. Matapobre? Mapanghusga? Manipulador? Wala akong ginawa para magmukha kayong kahit ano. Binigyan ko lang kayo ng pagkakataong ipakita kung sino talaga kayo. Lumapit ang waiter ng pasimple. May gusto pa po ba kayo? Oo, sagot ko bago pa may makapagsalita. The bill, please. Nang umalis ang waiter, ibinalik ko ang atensyon sa mesa. Lahat sila ay nasa iba't ibang antas ng shock. Alam niyo ba kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito? Tanong ko, mas mahina na ang boses ko. Ay yung talagang naniniwala kayo na ang halaga ng tao ay direktang nakadepende sa kanilang bank account. Sinusukat niyo ang respeto sa piso, ang dignidad sa mga ari-arian, ang pagmamahal sa mamahaling regalo. Hindi yan patas, protesta ni Roberto. Hindi niyo kami kilala. Hindi, sagot ko. Hindi niyo kami kilala, giit ni Sandra, bumabawi ng konting tindig. Plinano mo ang patibong na ito para magmukha kaming kontrabida. Patibong? Kalmado kong tanong. Ang ginawa ko lang ay magsuot ng simpleng damit. Kayo na ang gumawa ng iba. Inalok niyo sa akin ang pinakamurang pagkain. Nagmayabang kayo ng mga luho niyo sa harap ko para ma-intimidate ako. Inalok niyo ako ng pera para mawala sa buhay ng anak ko. Bumalik ang waiter, dala ang bill sa isang maliit na silver tray. Aabutin sana ni Roberto pero mas mabilis ako. Ako na, sabi ko sabay kuha sa bill. Ang total ay halos 50,000. Nang walang kurap mata, inilagay ko ang aking black card sa tray. Hindi na kailangan, sabi ni Roberto, sugatan ng pride. Kami ang nag-imbita. Isipin niyo na lang na kontribusyon ko ito sa gabing ito na punong-puno ng aral, sagot ko. Tutal, marami akong natutunan tungkol sa inyong lahat. Habang papalayo ang waiter, dala ang card ko, humarap ako sa anak ko. Mark, patawad kung hindi ko nasabi sa iyo ang totoo, pero intindihin mong ginawa ko ito dahil sa pagmamahal, hindi panloloko. Gusto kong maging lalaking tulad mo ngayon, masipag, responsable, independent. Umiling si Mark, pinoproseso pa rin ang lahat. Lahat ng taong yon, ang maliit na apartment, ang simpleng damit, ang simpleng bakasyon. Lahat yon ay choice mo lang? Lahat, kumpirma ko. Hindi ko kailangan ng malaking bahay para lang sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng designer clothes para maramdamang may narating ako. Hindi ko kailangang ipangalandakan ang yaman para magkaroon ng halaga. Tumawa ng mapait si Sandra. Napaka-convenient. Nagpapanggap kang santa ng kababaang loob, gayong niloko mo lang naman ang sarili mong anak sa loob ng ilang dekada. Tiningnan ko siya ng kalmado. Ang pagkakaiba natin, Sandra, ay ginagamit mo ang pera mo para kontrolin ang tao. Ginamit ko ang pagiging disente ko para palayain sila. Bumalik ang waiter, dala ang card at resibo. Pumirma ako at nag-iwan ng malaking tip. Tungkol sa inyong proposed arrangement, patuloy ko habang itinatago ang card. Hayaan niyong magbigay ako ng counter offer.
Tumayo ako bitbit ang luma kong bag. Mark, kapag handa ka nang makipag-usap, alam mo kung saan ako hahanapin. Palagi akong nandyan para sa'yo, walang kondisyon, walang kasunduan, walang manipulasyon, tunay na pagmamahal lang. Sa wakas ay nagsalita si Camille. Halos hindi marinig ang boses niya. Gloria, hindi ko alam ang tungkol sa pera, tungkol sa gabing ito, maniwala ka hindi ko alam. Tiningnan ko siya, sinusubukang alamin kung tapat siya. May hiya sa kanyang mga mata, pero meron ding pagkalito na parang nakikita niya ang mga magulang sa bagong liwanag. Umaasa akong totoo yan, Camille, sagot ko. At umaasa akong ang gabing ito ay naging educational para sa'yo rin. Tumalikod na ako para umalis, pagkatapos ay huminto at lumingon sa huling pagkakataon. At Roberto, Sandra. Tama kayo sa isang bagay, mahalaga ang pera. Pero hindi sa paraang iniisip nyo. Ang tunay na halaga ng pera ay nasa kalayaang ibinibigay nito. Kalayaang mamuhay ayon sa iyong values, para hindi makontrol ng iba, para tumulong ng hindi naghihintay ng kapalit. Nakakalungkot na sa kabila ng yaman nyo, napakahirap nyo pa rin. Sa sinabing iyon, naglakad ako palabas ng eleganteng restaurant nang nakataas ang noo, ramdam ang mga tinging sumusunod sa akin. Hindi na mga tingin ng panghahamak sa simple kong damit, kundi kuryosidad sa babaeng kababayad lang ng 50,000 na bill at lumabas na may dignidad ng isang reyna. Pagdating ko sa bangketa, huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong exposed ako at ganap na malaya. Ibinaba ako ng taxi sa harap ng building ko makalipas ang 1 oras. Binayaran ko ang metro at pumasok sa simpleng lobby. Ang night guard, si Mang Pedro, ay bumati sa akin gaya ng nakagawian. Magandang gabi, Ma'am Gloria. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang, Mang Pedro. Isang gabing maraming revelasyon. Ngumiti siya nang hindi naiintindihan ang tunay na kahulugan ng sinabi ko at bumalik sa kanyang radyo. Umakyat ako sa 4th floor gamit ang lumang elevator at pumasok sa aking kondo. Pagkasara ng pinto, naramdaman ko ang bigat ng gabi sa aking balikat. Hinubad ko ang lumang sapatos, iniwan ang canvas bag sa sahig at naglakad papunta sa kwarto. Binuksan ko ang cabinet at inisang tabi ang mga simpleng damit pambahay, inilalantad ang nakatagong seksyon sa likod. Naroon ang aking mga business suits, mga damit na perpekto ang tabas, silk dresses, Italian shoes na pasadya. Ang Gloria na walang ibang nakakakilala kundi ang mga katrabaho ko. Hinubad ko ang lumang bestida at inihagis sa hamper. Naligo ako ng matagal sa mainit na tubig. Hinayaan ang tubig na tangayin ang tensyon. Pagkatapos ay nagsuot ako ng malambot na cotton pajama, isang maliit na luhong pinapayagan ko sa sarili ko, at nagtimpla ng chamomile tea. Nakaupo sa aking simpleng sala, tumingin ako sa paligid. Komportabling muebles, pero hindi marangya. Isang TV na katamtaman ng laki, hindi pinakabagong modelo. Mga pader na walang mamahaling art, puro naka-frame na litrato. Karamihan ay litrato ni Mark habang lumalaki, ang iba ay mula sa mga bihirang biyahe ko. Walang makapagsasabi na nakatira dito ang isang babaeng kumikita ng 1.5 milyon kada buwan. At ito ang malaking ironiya. Gusto ko talaga ang simpleng buhay na ito, hindi ito lubos na pagpapanggap. Dahil lumaking walang-wala, at pinaghirapan ang bawat sentimo, natutunan kong pahalagahan ang kapayapaan higit sa luho. Tumunog ang telepono ko, si Mark. Huminga ako ng malalim bago sagutin. Hello, anak? Ma, kakaiba ang boses niya, halo ng gulo, sakit, at paghanga. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Naiintindihan ko, malumanay kong sagot. Matinding gabi yon para sa ating lahat. Bakit, ma? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang tanong na worth millions, literal. Sa simula, wala namang masyadong ikukwento, paliwanag ko. Noong bata ka pa, binubuo ko pa lang ang career ko. Nagsimula lang akong kumita ng malaki noong mga 16 o 17 ka na. At noong panahong iyon, well, meron na tayong nakasanayan, estilo ng pamumuhay. Parang hindi kailangang baguhin ang lahat. Pero pagkatapos, nung gumraduate ako, nung nagtrabaho, nung nag-asawa, bakit itinago pa rin? Uminom ako ng tsaa, inaayos ang isip ko.
Siguro naging makasarili ako, pag-amin ko, pero natakot ako na kung malalaman mo, magbabago ang relasyon natin. Titingnan mo ako sa ibang paraan. At gusto ko ring siguruhin na tinatahak mo ang sarili mong landas, hindi umaasa sa yaman ng nanay mo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. At yung nangyari ngayong gabi, plinano mo ba lahat? Hindi naman eksakto, sagot ko. Nung inimbita mo ako at binanggit mong sinabi mo sa mga magulang ni Camille na simple lang ako, may nag-trigger sa akin. Nagpa siya akong subukan kung paano nila ako tatratuhin kung iisipin nilang wala akong maibibigay. Walang status, walang koneksyon, walang pera. At bumagsak sila sa test, sabi ni Mark, puno ng pait ang boses. Oo, simpleng pagsang-ayon ko. Bumagsak sila, katahimikan ulit. Wasak na wasak si Camille, sabi niya sa huli. Hiyang-hiya siya sa inasal ng mga magulang niya at sa inasal niya mismo. Ikaw? Malumanay kong tanong, kumusta ka? Bumuntong hininga si Mark ng malalim. Sa totoo lang, hindi ko alam. Shocked ako, naguguluhan, galit, humahanga, lahat sabay-sabay. Parang ang babaeng akala ko ay nanay ko, buong buhay ko ay kalahati lang pala ng kwento. Ako pa rin ito, Mark. Iba lang ang bank account ko sa iniisip mo. Pero higit pa doon, di ba? Isang buong sikretong buhay. VP ng multinational, executive meetings, business trips, desisyon na nakakaapekto sa libu-libong tao. Isang side mo na hindi ko nakilala. Tama siya. Sa loob ng maraming taon, maingat kong pinaghiwalay ang dalawang mundo ko. Si Gloria na executive ay naiiwan sa opisina. Si Gloria na simpleng nanay ang umuuwi sa bahay. Tama ka, pag-amin ko. May separasyon siguro mas malala kaysa sa dapat sana. Anong mangyayari ngayon? Tanong niya, biglang parang pagod ang boses. Depende sa inyo yan anak, sa inyo ni Camille. Tungkol sa mga magulang niya, lumabas silang galit na galit sa restaurant, putol ni Mark. Sabi ni Roberto, pinahiya mo raw sila ng sadya. Umiyak si Sandra sa kotse, sinabing nag-set up ka ng patibong. Muntik na akong mapangiti sa ironiya. Nakakatawa kung paanong pakiramdam nila ay napahiya sila dahil tinrato sila ng eksakto kung paano sila tratuhin ng iba. Sabi nila, pag-iisipan daw nila ulit ang suporta sa amin, patuloy ni Mark, kung ano man ang ibig sabihin nun. Financial blackmail, isinalin ko ang paborito nilang paraan ng kontrol. Siguro, sang-ayon ni Mark. Pero sa totoo lang pagkatapos ng gabing ito, hindi ko sigurado kung gusto ko pang maging konektado sa kanila gaya ng dati. May alerto sa tono niya. Mark, huwag kang gumawa ng marahas na desisyon ngayon. Sa init ng sandali, sina Sandra at Roberto ay mga magulang pa rin ni Camille. Magiging bahagi sila ng buhay niyo sa paanuman kahit pagkatapos ng ginawa nila. Oo, matatag kong sagot. Ang pamilya ay komplikado. Ang mga tao ay komplikado. Walang taong ganap na mabuti o masama. Baka ang gabing ito ay magsilbing panimula para sa tapat na usapan, para magtakda ng healthy boundaries. May ingay sa kabilang linya, si Camille na may sinasabi ng mahina. Ma, sabi ni Mark, gusto kang makausap ni Camille. Okay lang ba? Siyempre naman. May sandaling katahimikan habang ipinapasa ang telepono. Gloria. Ang boses ni Camille ay paos, parang umiyak ng ilang oras. Hello Camille. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Hiyang-hiya ako. Sobrang hiyang-hiya. Hindi mo kailangang mahiya, malumanay kong sagot. Hindi ikaw ang responsable sa aksyon ng mga magulang mo. Pero hinayaan kong mangyari, giit niya. Nakita ko kung paano kanila tratuhin at wala akong sinabi. Ako, parang nakisali na rin ako sa isang banda. Tama siya. Pero hindi kailangang asinan pa ang sugat. Lumaki ka sa environment na yon, Camille. Mahirap questionin ang values na kinalakihan natin. Humikbi siya ng bahagya. Hindi yon excuse. Dapat naging mas mabuti ako. Oo, pagsang-ayon ko. Pero ang mahalaga ay hindi kung anong ginawa mo ngayong gabi, kundi kung anong gagawin mo mula ngayon. Gusto kong magbago, sabi niya. Mas matatag na ang boses. Gusto kong maging klase ng tao na humuhusga sa iba base sa character, hindi sa bank account. Ang klase ng tao na tulad mo. Pumikit ako na antig sa mga salita niya sa kabila ng lahat. Kung ganon, simulan mo ngayon
Mungkahi ko, hindi sa malalaking deklarasyon, kundi sa maliliit na aksyon araw-araw. Ang paraan ng pagtrato mo sa waiter, sa guard, sa taxi driver. Ang paraan ng pagsasalita mo tungkol sa mga taong mas mahirap sa'yo. Ang mga assumption mo tungkol sa halaga ng tao. Gagawin ko, pangako niya. At Gloria, talagang humihingi ako ng tawad, higit pa sa kayang sabihin ng salita. Alam ko, Camille, at simula na yan. Sa sumunod na 2 linggo, namuhay ako sa kakaibang limbo. Lantad na ang katotohanan, pero ang mga kahihinatnan ay dahan-dahan pang lumalabas. Araw-araw tumatawag si Mark, nagtatanong tungkol sa karir ko, buhay pinansyal, mga desisyong ginawa ko sa mga nakalipas na taon. Parang sinusubukan niyang buuin ulit ang imahe ng kanyang ina. Pinupunan ang mga puwang na napagtanto niyang umiiral pala. Bakit ka nanatili sa kondo na yan? Tanong niya sa isa sa mga usapan namin. Kaya mo namang bumili ng penthouse sa Makati o BGC. Kaya ko, pagsang-ayon ko, pero ang lugar na ito ay laging sapat, komportable, ligtas, malapit sa parke, kung saan gusto kong maglakad. Bakit ako magpapalit kung pwede naman? Pero ang mga budget vacations, murang restaurant, damit na galing department store. Ngumiti ako kahit alam kong hindi niya ako nakikita. Ang mga biyahe ay sa mga lugar na gusto kong puntahan. Ang mga restaurant ay may pagkaing gusto ko. Ang mga damit ay maayos naman. Ang punto, Mark, sa isang bahagi ng buhay ko, na-realize ko na ang paggastos ng malaki ay hindi nangangahulugang pamumuhay ng mas mabuti. May pause sa kabilang linya. Parang hindi ko kailanman nakita ang mga bagay sa ganyang paraan, pag-amin niya. Lagi kong iniisip na kung may pera ako, natural na gagastusin ko ito sa lahat. Iyan ang nakondisyon sa atin na paniwalaan, sagot ko. Na ang tagumpay ay nangangahulugan ng pagkonsumo. Na ang halaga ng tao ay nakakabit sa ari-arian. Iba naman ang usapan namin ni Camille, mas maingat. Bumisita siya sa akin nang mag-isa 3 araw matapos ang hapunan, may dalang mga bulaklak. Simpleng daisies. Napansin ko, hindi ang mamahaling rosas o orchids na malamang pipiliin ng mga magulang niya. Naupo kami sa maliit kong balcony, umiinom ng tsaa at kape. Ang ganda pala talaga dito, komento niya habang tumitingin sa paligid. Homie. Salamat, sagot ko. Ito ang pahingahan ko. Nag-alangan siya, iniikot ang tasa sa mga kamay niya. Gloria, may kailangan akong itanong at hinihiling ko na maging brutally honest ka sa akin. Ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi bilang manugang, kundi bilang tao. Nabigla ako sa tanong. Nag-isip ako sandali bago sumagot. Nakikita ko ang isang tao na nasa gitna ng paglalakbay, sabi ko sa huli. Isang taong pinalaki sa tiyak na mga paniniwala na ngayon ay nagsisimula ng questionin ang mga ito. Isang taong may potensyal na maging higit pa sa limitasyong itinakda ng kanyang mga magulang. Naluha ang mga mata niya. Sa mahabang panahon, nabuhay ako para mapahanga ang mga magulang ko, para maging perpektong anak na ipinapakita nila bilang tropeyo. Tamang paaralan, tamang kaibigan, tamang hilig. At si Mark, tanong ko ng maingat. Ngumiti siya habang pinapahiran ng luha. Si Mark ang una kong rebelyon. Inaasahan ng mga magulang ko na magpapakasal ako sa anak ng kaibigan nila sa club. Isang tao sa sirkulo namin. Nung makilala ko si Mark, nakakita ako ng iba, totoo, walang pretensyon. Pinahahalagahan ako bilang ako, hindi dahil sa apelyido o bank account. Pero hinayaan mo ang mga magulang mo na tulungan siya, obserbasyon ko. Ang kontrata kay Roberto, ang down payment sa bahay, ang honeymoon. Yumuko si Camille sa hiya. Alam ko kung ano ang dating nun, pero kailangan mong intindihin. Mahirap tumanggi kapag yun ang currency ng pamilya mo, kapag ang tulong pinansyal lang ang alam nilang paraan ng pagmamahal. Tumango ako. Naiintindihan ko nang higit pa sa inaakala niya. Pera bilang kapalit ng emosyonal na koneksyon, mamahaling regalo sa halip na tunay na pagkalinga. At ngayon? Tanong ko. Mula nung gabing iyon sa restaurant? Galit na galit ang mga magulang ko, sagot niya sabay buntong hininga. Pinutol ni Papa ang monthly allowance na ibinibigay niya sa amin. Bagay na hindi alam ni Mark na natatanggap namin.
Diretso kasing idinideposito sa account ko. Anong pakiramdam mo doon? Gumaan, sa totoo lang, pag-amin niya. Parang may nabawas na bigat sa balikat ko. Ang perang yon ay laging may kapalit na expectations, may nakataling pisi. Ngumiti ako, tunay na humahanga sa kanyang self-awareness. Alam mo kung ano ang nakakatawa? Patuloy niya. Ngayong alam ko na ang tungkol sa'yo, sa kwento mo, parang nahihiya ako sa mga problema ko. I mean, pinalaki mo ang anak mo mag-isa, bumuo ka ng incredible career, lahat ng walang reklamo, walang paghahanap ng papuri. Huwag mong ikumpara ang mga paglalakbay natin, payo ko. Bawat isa ay may sariling hamon, sariling bundok na aakyatin. Tumango si Camille. Gloria, pwede ba akong magtanong ulit? Sige. Paano mo ginagawa yon? Ang mamuhay ng may ganong katotohanan, yung walang pakialam sa iniisip ng iba? Tumawa ako ng mahina. Oh, may pakialam ako. Lahat tayo may pakialam sa paanuman. Ang kaibahan lang, natutunan kong mas magkaroon ng pakialam sa iniisip ng ilang piling tao, mga taong nirerespeto ko ang values at bawasan ang pakialam sa sasabihin ng mundo. Nag-usap kami ng mahigit 2 oras nung hapong yon. Nang paalis na si Camille, niyakap niya ako. Hindi yung formal na yakap noon, kundi totoo, mainit. Salamat, bulong niya, sa hindi paghusga sa akin sa pinakamasamang sandali ng buhay ko. Lahat tayo ay nararapat bigyan ng pagkakataong lumago mula sa ating mga pagkakamali, sagot ko sabay ganti ng yakap. 1 linggo ang lumipas, nakatanggap ako ng hindi inaasahang mensahe. Mula kay Sandra, kailangan nating mag-usap, tayong 2 lang. Pwede ba sa cafe ng Grand Hyatt Manila bukas ng 11 a.m? Nagulat ako. Ang Grand Hyatt ay isa sa pinaka-eleganteng hotel sa BGC, teritoryo ni Sandra, hindi akin. Saglit kong inisip na tumanggi, pero mas malakas ang kuryosidad ko. Pupunta ako, sagot ko. Kinabukasan, nagbihis ako ng maingat. Hindi ang aking power suits, hindi rin ang pambahay. Pumili ako ng nasa gitna. Maayos na slacks, simpleng silk blouse, dekalidad na leather shoes, elegante pero hindi agaw atensyon. Ang cafe ng Grand Hyatt ay eksaktong gaya ng inaasahan ko. Crystal chandeliers, malambing na classical music, mga waiter na nakauniforme. Naroon na si Sandra, nakaupo sa isang mesa sa sulok. Tumingala siya nang makalapit ako at sa isang saglit nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahang makita sa mukha niya. Pag-aalinlangan. Gloria, bati niya sabay turo sa upuan sa harap. Salamat sa pagpunta, Sandra, sagot ko habang umuupo. Inaamin kong nagulat ako sa imbitasyon mo. Agad na lumapit ang waiter. Umorder si Sandra ng tea, Earl Grey. Ako naman ay espresso. Nang umalis ang waiter, inayos ni Sandra ang napkin sa kandungan niya, kilos na nagpapahalata sa kaba niya. Inaakala kong nagtataka ka kung bakit ko gusto ang pagkikita na ito, panimula niya. Sumagi nga sa isip ko. Huminga ng malalim si Sandra. Sa nakalipas na 2 linggo, pinag-isipan ko ang gabing yon sa restaurant. Ang mga nasabi ko, ang mga inakala ko. Nanatili akong tahimik, hinahayaan siyang magpatuloy. Hindi ako magkukunwaring magandang karanasan yon, dagdag niya. Ang ma-expose ng ganun sa harap ng manugang namin, ng anak namin, ay nakakahiya. Hindi mas nakakahiya kaysa tratuhin bilang mababang uri sa buong hapunan, sagot ko. Napatungo si Sandra, mukhang nahihiya. Oo, well, tungkol diyan ang gusto kong pag-usapan. Dumating ang mga order namin. Humigop si Sandra ng tsaa bago magpatuloy. Sa tingin mo ba kilala mo ako, Gloria? Sa tingin mo ba isa lang akong mababaw na socialite na obsessed sa status at pera? Hindi ba? Diretsahan kong tanong. Ngumiti siya nang walang saya. Mas komplikado kaysa doon. Kadalasan naman, ibinaba ni Sandra ang tasa ng maingat. Lumaki ako sa pamilyang ang itsura at imahe ang lahat. Ang ama ko ay nouveau riche na determinadong matanggap sa high society. Ang ina ko ay obsessed sa status, tamang address, tamang paaralan, tamang koneksyon. Ipinapaliwanag nito ang ilang bagay, pero hindi binibigyang katwiran ang ugali niya.
Pinalaki ako sa paniniwalang ang social value at personal value ay iisa, patuloy niya. Na ang respeto ay depende sa bank account, na ang pagkakaibigan ay strategic alliances, na ang kasal ay pagsasanib ng mga ari-arian. At hindi mo kailanman kinwestiyon ang mga paniniwalang yan? Paminsan-minsan, pag-amin niya. May mga sandali, mga pagdududa. Pero kapag tumitingin ako sa paligid, nakikita ko ang mundo na kinukumpirma ang itinuro sa akin. Ang mga tao, tinatrato ang mayayaman ng may paggalang, pinagbubuksan ng pinto, ginagawa ng exception. Humigop ako ng espresso, pinagmamasdan siya ng maigi. Bakit mo sinasabi sa akin ito, Sandra? Naghahanap ka ba ng kapatawaran? Umiling siya. Hindi eksakto. Sinusubukan kong intindihin. Intindihin ang alin? Kung paano ang isang tulad mo, isang taong kasing yaman ko, baka higit pa, ay kayang mamuhay ng ganito kaiba, nang hindi kailangang ipaalam sa lahat, hindi ginagamit bilang sandata, hindi ginagawang pagkakakilanlan. Hindi ko inaasahan ang ganitong vulnerability sa kanya. Saglit kong nakita sa likod ng makinis na anyo ang insecurities at kahinaang maingat na itinatago. Simple lang ang sagot, Sandra, sagot ko sa huli. Natutunan ko ng maaga na ang pera ay kasangkapan lang, hindi sukatan ng halaga. Nakakabili ito ng ginhawa, seguridad, ilang kalayaan, pero hindi nito nabibili ang tunay na respeto, tunay na koneksyon o kapayapaan ng loob. Tinitigan ako ni Sandra ng matagal, parang may nakikitang bago. Alam mo, sabi niya sa huli, nang malaman ko kung sino ka talaga nung gabing yon, pagkatapos ng galit at hiya, may naramdaman akong kakaiba. Ano? Inggit? Pag-amin niya, hirap bigkasin ang salita. Hindi sa pera o posisyon mo, syempre, kundi sa kalayaan mo, sa paraan na parang wala kang pakialam sa sasabihin ng iba. Muntik na akong matawa. Kung alam lang niya kung ilang gabi akong gising, nag-aalala kung tama bang itago ko ang yaman ko kay Mark. Kung ilang beses kong kinwestiyon ang mga desisyon ko. Ang kalayaan ay dumarating sa pagsasanay, sagot ko. At kadalasan, pagkatapos ma-realize na ang alternatibo, ang mabuhay para magpa-impress, ay isang kulungan na mas mahigpit. Nilaro ni Sandra ang kutsarita ng tsaa niya. Marami kaming pinagtalunan ni Roberto mula nung gabing yon. Gusto niyang putulin na lang ang ugnayan kina Mark at Camille hanggang sa matauhan daw sila. At ikaw? Ayokong mawala ang anak ko, mahina niyang sabi. At sa unang pagkakataon, nare-realize ko na baka nawala ko na siya noon pa man nang hindi ko namamalayan. May tunay na sakit sa boses niya na ikinagulat ko. Hindi pa huli ang lahat, Sandra, sabi ko ng malumanay. Nandyan pa si Camille, anak mo pa rin siya. Pero ibang-iba na siya mula nung gabing yon. Kinokompronta na niya kami sa paraang hindi niya ginawa noon. Kino-question ang values namin. Kahapon, tinanggihan niya ang credit card na laging nasa kanya. Sabi niya, mas gusto nilang mamuhay ni Mark sa sarili nilang kakayahan. Hindi ko napigilang mapangiti. Siguradong shock yon. Nakakagulat, pag-amin ni Sandra. Parang may nagbago ng rules nang hindi nagpapaalam. Inubos ko ang espresso ko. Hindi bagong rules yan, Sandra. Mas lumang values kaysa sa pera, independensya, autonomy, integridad. Nanahimik si Sandra sandali, inaabsorb ang mga salita ko. Siguro iniisip mo na masama akong tao, sabi niya. Sa totoo lang, hindi, tapat kong sagot. Sa tingin ko produkto ka ng environment mo, gaya nating lahat. Ang kaibahan lang, ang ilan sa atin ay napipilitan ng sitwasyon na questionin ang conditioning na yon. Ang iba ay hindi kailangan hanggat may pumwersa sa kanila. Pagtatapos niya na may mapait na ngiti. Tulad ng isang simpleng nanay na biglang nag-reveal na high-ranking executive pala na may black card. Eksakto. Bahagyang lumapit si Sandra. Gloria, didiretsuhin na kita. Wala ako dito para lang sa pilosopikal na usapan, kahit na na-appreciate ko ito. Nandito ako dahil gusto kong makahanap ng paraan para makausad, para ayusin ang relasyon ko kay Camille at kay Mark. At sa tingin mo matutulungan kita? Mukhang malaki ang impluwensya mo sa kanila ngayon, obserbasyon niya. Nire-respeto ka nila. Sandra, matatag kong sabi,
Wala akong interes na maging tulay sa inyo ng anak mo. Hindi yon healthy. Mukhang nadismaya siya saglit. Ang maibibigay ko, patuloy ko, ay payo. Pakinggan mo si Camille. Talagang makinig ka nang hindi nagpaplano ng isasagot, nang hindi sinusubukang kontrolin ang resulta. Tanungin mo kung anong kailangan niya sa'yo bilang ina. Hindi bilang financier, hindi bilang social architect, kundi bilang nanay. Tahimik na tinanggap ni Sandra ang mga salita ko. At si Roberto? Tanong niya. Mas sarado ang isip niya. Kailangang gawin ni Roberto ang sarili niyang journey, sagot ko. Pwede mong ibahagi ang pananaw mo, pero hindi mo siya pwedeng piliting magbago. Binayaran ni Sandra ang bill sa kabila ng pagtanggi ko. Paglabas namin ng hotel, nag-alangan siya bago magpaalam. Gloria, may isa pa akong gustong itanong. Ano yon? Sa tingin mo ba? Mapapatawad mo ako balang araw sa paraan ng pagtrato ko sa'yo? Nabigla ako sa tanong. Nag-isip ako bago sumagot. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ibinibigay ng minsanan, Sandra. Proseso yan, nagsisimula sa pag-amin, sinusundan ng tunay na pagsisisi at pinagtitibay ng totoong pagbabago. Tumango siya ng dahan-dahan. Naiintindihan ko, pero handa akong tahakin ang daang yon. Kung gayon, dagdag ko, may pag-asa. Nagpaalam kami sa pamamagitan ng pakikipagkamay, hindi mainit pero hindi na rin masungit. Isang panimula. Nang sumunod na linggo, inimbita ako ni Mark mag-dinner sa kanila. Casual lang daw. Pagdating ko, napansin ko ang maliliit na pagbabago sa kondo. Nawala ang ilang magagarbong muebles na palitan ng mas simple at functional. Ang mga pader na dati may mamahaling abstract art, ngayon ay may mga personal na litrato at ilang simpleng painting. Nagre-redecorate kami, paliwanag ni Camille nang mapansin ang tingin ko. Na-realize namin na marami sa gamit namin ay para magpa-impress sa iba, hindi dahil gusto talaga namin. Nakakagulat na simple ang hapunan, lutong bahay na inihanda nilang dalawa, inihain sa ordinaryong plato. Habang kumakain, nagkwentuhan kami tungkol sa lahat at wala, trabaho, balita, alaala. Dahil wala na ang sikreto, naging natural ang daloy ng usapan na hindi namin naranasan noon. Pagkatapos kumain, dinala ako ni Mark sa balcony. Ma, sabi niya, may kailangan akong sabihin. Kinabahan ako sa tono niya. Ano yon, anak? Tinanggihan ko ang promotion sa kumpanya ni Roberto. Tumingin ako sa kanya nang may gulat. Ang promotion na gagawin kang regional director? Iyon nga, kumpirma niya. Sa katunayan, nag-resign na ako. Mark, bulalas ko, mahalaga sa'yo ang trabahong yon. Ngumiti siya, mukhang payapa sa desisyon. Mahalaga yon nung akala ko nakuha ko dahil sa sarili kong galing. Pero pagkatapos nung gabing yon, na-realize ko na hindi ko mararating ang posisyon na yon kung wala ang impluensya ni Roberto. Kahit na, iiwan mo lahat? Hindi naman lahat, paglilinaw niya. May bago na akong trabaho, mas mababa ang posisyon, mas mababa ang sahod, pero sa kumpanyang walang nakakakilala sa biyenan ko, kung saan mapupromote ako o hindi base sa gawa ko. Tumingin ako sa anak ko nang may bagong paghanga. Hindi biro ang tapang na kailangan para sa desisyong iyon. Anong reaksyon ni Camille? Siya ang unang sumuporta, sagot niya ng may pride. Sabi niya mas gusto niyang tumira sa maliit na apartment, nang walang luho, basta alam naming binubuo namin ito para sa sarili namin. Napuno ang puso ko. Baka nga mas marami pang natutunan si Camille nung gabing iyon kaysa sa inaakala ko. At ang mga magulang niya, ngumiwi si Mark. Galit na galit si Roberto. Siyempre, ingrato daw ako. Pero si Sandra, sinusubukan niya. Inimbita niya kami sa lunch sa linggo, kaming 4 lang, walang kasamang ibang tao. Nakakagulat yan, komento ko, naaalala ang usapan namin ni Sandra. May kinalaman ka ba doon? Tanong ni Mark. Ngumiti lang ako. Sabihin na nating nagkaroon kami ng masinsinang usapan ni Sandra, pero ang pagbabago, kung nangyayari man, ay galing sa kanya. Lumabas si Camille dala ang kape sa simpleng ceramic mugs. Pinag-uusapan niyo ba ang mami ko? Tanong niya. Oo, pag-amin ko. Sinabi ni Mark yung tungkol sa lunch sa linggo. Tumango si Camille habang umuupo sa tabi ni Mark.
Halos araw-araw na siyang tumatawag. Nakakapanibago. Parang sinusubukan niyang makinig talaga sa unang pagkakataon nang hindi ako dinidiktahan. Kayang magbago ng tao, obserbasyon ko, kung may sapat na motibasyon. At minsan, dagdag ni Mark habang hinahawakan ang kamay ko, kailangan ng lindol para mayanig ang pundasyon at magbigay daan sa pagbabago. Tumahimik kami sandali. Ma, sabi ni Mark, may isa pa akong tanong. Ano? Bakit mo ginawa yon? Yung buong pagpapanggap nung gabing yon? Nag-isip ako sandali. Kombinasyon ng mga bagay, tapat kong sagot. Bahagi nun ay impulso, reaksyon sa salitang simple na ginamit mo sa telepono. Parang kailangan akong ipaliwanag o bigyang katwiran. Yumuko si Mark. Sorry dun, ma. Hindi na kailangan, paninigurado ko, pero bahagi rin nun ay instinct. Gusto kong makita kung sino talaga ang mga taong ito, kung paano nila tatratuhin ang isang taong tingin nila ay walang halaga. At bumagsak sila sa test, komento ni Camille. Bumagsak, sang-ayon ko, pero minsan, ang mga kabiguan natin ang pinakamahusay nating guro. Nang umuwi ako ng gabing iyon, naramdaman ko ang kapayapaan. Naalis na ang bigat ng dekadang sikreto. Noong sumunod na Lunes, may nangyaring hindi inaasahan. Sinabi ng assistant ko na nasa reception daw si Roberto Alcantara at nagpupumilit akong makausap. Nagulat ako pero pinapasok ko siya. Dumating si Roberto sa opisina ko, bihis na bihis gaya ng dati, pero wala ang dating kayabangan. May kakaiba sa kanya, isang pag-aalinlangan. Gloria, formal niyang bati. Salamat at tinanggap mo ako, sagot ko habang itinuturo ang upuan. Anong maipaglilingkod ko? Umupo siya. Mukhang namangha sa opisina ko. Malawak, may view ng city, elegante, pero hindi magarbo. Impresibo, komento niya. Iba sa inaasahan ko. Ano bang inaasahan mo? Hindi ko alam, pagamin niya. Mas marangya siguro, yung ipapangalandakan mo yung yaman mo. Ngumiti ako. Lugar ito ng trabaho, Roberto. Dinisenyo para maging functional at komportable, hindi para magpasikat. Tumango siya. Siguro naman hindi ka pumunta dito para pag-usapan ng dekorasyon ko, obserbasyon ko. Hindi, pagsang-ayon niya. Nandito ako sa dalawang dahilan. Una, para humingi ng tawad sa inasal ko nung dinner. Hindi katanggap-tanggap yon. Ang pag-amin ay ikinagulat ko. Hindi si Roberto ang tipong humihingi ng tawad. At pangalawa, nag-alangan siya. Kailangan ko ng tulong mo, o payo. Payo ko? Umalis si Mark sa kumpanya, sabi niya na may pait. Malamang alam mo na yon. Ang hindi mo alam, hindi lang siya ang umalis. 3 manager ang nag-resign sa parehong linggo, lahat sinasabing hindi nila gusto ang pamamalakad ko. Interesting. Mukhang ang estilo ni Roberto ay nagdudulot ng pinsala hindi lang sa pamilya niya. At paano ako makakatulong? Hinaplos ni Roberto ang buhok niya, kilos na nakakagulat na makatao. Bumuo ka ng impresibong career, umangat ka sa sariling sikap, nirerespeto ka ng mga tao mo, gusto kong maintindihan kung paano. Kaya pala. Si Roberto Alcantara, ang tycoon na sanay mag-utos, ay humaharap sa konsekwensya ng pamumuno niya. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan, Roberto, kalmado kong sabi. Tungkol ito sa impluwensya. At ang tunay na impluwensya ay galing sa respeto, hindi takot. Tumingin siya sa akin na parang ibang lengguwahe ang sinasabi ko. Pero paano mo mapapanatili ang kontrol ng walang pananakot, ng walang pera bilang panakot? Magsimula ka sa pagtingin sa mga empleyado mo bilang tao, sagot ko. Hindi lang gamit na pwedeng palitan. Sa mga sumunod na buwan, nakita ko ang mga pagbabagong hindi ko inakala. Si Roberto ay naging regular na bisita sa opisina ko. Ang mga usapan namin ay naging tapat na diskusyon tungkol sa leadership at values. Hindi ko inakalang hihingi ako ng payo sa taong nakilala ko sa ganong sitwasyon, pagamin niya minsan. May sense of humor ang buhay, sagot ko. Nagbago rin si Sandra. Ang mga unang subok niya na kumonekta kay Camille ay medyo sablay, minsan bumabalik sa dating gawi, pero may sinseridad na hindi maitatanggi. 1 linggo, naimbitahan ako sa lunch sa bahay ng mga Alcantara. Tinanggap ko. Sa gulat ko, ang lunch ay hindi sa formal dining room, kundi sa garden. Nakahain ng maayos pero hindi OA.
Si Sandra mismo ang nagsilbi, lutong bahay na inamin niyang niluto nila ni Camille. Binubuhay namin ang mga lumang recipe, paliwanag ni Sandra. Habang kumakain, napansin ko kung paano kausapin ni Roberto si Mark, hindi na mayabang, kundi interesado sa bago nitong trabaho. Pagkatapos ng dessert, niyaya ako ni Sandra maglakad sa hardin. Alam mo, sabi niya, hindi kita napasalamatan ng maayos sa pagpapakita sa amin kung sino talaga kami. Hindi yon ang intention ko, pag-amin ko. Gusto ko lang protektahan ang sarili ko. Kahit na, giit niya, isang kinakailangang paggising yon, masakit, nakakahiya, pero kailangan. Pinagmasdan ko siya. Mukha pa rin siyang socialite sa labas, pero iba na ang mata. Mahirap magbago, pag-amin niya. Lumilitaw pa rin ang dating ugali, pero sinusubukan namin. Nang pabalik na kami, huminto si Sandra. Gloria, pwede ba akong magtanong ng personal? Hindi mo ba talaga gustong ipangalanda ka ng tagumpay mo? Lalo na sa pinanggalingan mo? May mga sandali, tapat kong sagot. Lalo na sa simula. Gusto kong bumili ng pinakamahal na bahay, sasakyan, para patunayan sa lahat na nagtagumpay ako. Pero na-realize ko na ang taong ako bago magkapera ay may halaga rin. At si Mark, hindi mo ba naisip bigyan siya ng buhay na puno ng pribilehiyo? Iyon ang pinakamahirap, pag-amin ko. Gusto kong ibigay sa kanya lahat. Pero natakot ako na baka sa kagustuhan kong ituro ang values na pagkakaitan ko siya. Pero nung nakita ko kung anong klaseng lalaki siya naging, sulit lahat. Ngumiti si Sandra habang nakatingin kay Mark at Camille. Maganda ang pagpapalaki mo sa kanya, sabi niya na may halong inggit. May kahanga-hanga ka ring anak, sagot ko. Isang taong kayang tumanggap ng pagkakamali at lumago. Isang taon nang lumipas, nakatanggap ako ng balita. Buntis si Camille, magiging lola na ako. Nang sabihin nila sa akin, naramdaman ko ang saya na higit pa sa anumang tagumpay sa trabaho. Kung babae, sabi ni Camille, gusto naming ipangalan sa'yo, Gloria, naluha ako. Isang karangalan, at gusto naming maging bahagi ka ng buhay niya, dagdag ni Mark. Walang sikreto sa pagkakataong ito, ngiti ko. Nang gabing iyon, naisip ko ang pambihirang paglalakbay na nagsimula sa hapunan na iyon. Kung nagpakita lang ako bilang mayaman agad, baka naging plastikan lang ang lahat. Minsan, kailangan ng kaunting teatro para lumabas ang katotohanan. Sa cabinet ko, katabi ng mga mamahaling damit, naroon pa rin ang lumang bestidang kulay abo. Paalala, hindi ng kahihiyan, kundi ng tapang na ipakita ang tunay na mukha sa mundo. Ang tunay na yaman ay wala sa ari-arian, kundi sa kung sino tayo, sa mga pinipili nating gawin at sa mga taong minamahal natin. At habang lumalaki ang apo ko, umaasa akong maituturo ko sa kanya ang parehong aral, na ang halaga natin ay wala sa bank account, kundi sa laman ng ating karakter. Natulog ako ng mahimbing, hindi bilang CEO, hindi bilang mayaman, kundi bilang Gloria. Isang babaeng natagpuan ang kapayapaan sa pagiging totoo. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-click sa subscribe at sabihin sa comments kung anong bahagi ang nagpamangha sa'yo. Yung nireveal ko ba ang totoo? O yung pagbabago ng pamilya? At huwag kalimutang maging member para sa exclusive videos. Hihintayin ko kayo doon.